Justine Paday, at ngayon pag-uusapan natin ang isang makasaysayang kaganapan sa Pilipinas, ang deklarasyon ng martial law ni Pangulong Ferdinand E. Marcos, at lalo na ang kanyang talumpati nang ideklara ito. It's a heavy topic, pero napaka-importante na pag-usapan natin ito ngayon. Kaya naman, sumama kayo sa akin at panoorin natin kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Marcos noong panahon ng martial law. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. So, una po sa lahat, nung pinanood ko po yung talumpati, kapansin-pansin po kung gaano kakalmado at maayos magsalita si Nooy Pangulong Marcos. Ang lakas ng dating ng mga salita niya, na para bang ang lahat ng ito ay ginagawa niya para sa kapakanan ng mga tao at sinasabi niya na kailangan ng martial law para maibalik ang kaayusan, para protektahan ang bayan, at parang iniisip na okay siguro tama nga, kailangan talaga ito. Pero habang pinapakinggan ko, parang may ibang dating siya ngayon, lalo na kung alam natin kung anong nangyari pagkatapos ng deklarasyon. Tapos he mentions pa po na ang martial law ay para maprotektahan ang mga mamamayan, labanan ang mga kalaban ng estado, at patatagin ang bansa. Pero alam naman natin na pagkatapos ng martial law, marami ang nawala ng buhay, maraming mga tao ang nawala ng mga karapatang pantao. Paano naging protekta para sa bayan ang isang gobyerno na pinipigilan ang malayang pagpapahayag at nag-uumpisa ng mga paglabag sa karapatang pantao? So ayun nga po no, sa speech niya, malinaw ang justification. Kailangan daw ang martial law para tapusin ang mga kaguluhan, na tama nga naman, pero nakakalungkot lang. Kasi 'di ba, ang tunay na dahilan behind that martial law ay hindi lang ang pagpapayapa ng bansa, kundi ang pagkontrol ng kapangyarihan at ang pagsupres sa mga kalaban sa politika. Ang nakapagtataka sa lahat ng ito is that we were told it was for the greater good. Pero ang nangyari sa mga tao, ang pagkawala ng mga karapatan at ang pagpapatahimik sa mga kritiko ay kabaliktaran ng kaayusan na sinasabi. Kaya naman, ang tingin ko, hindi lang basta language manipulation yung nangyari. Parang ginamit ang mga salitang peace and order at ang national security para gawing tama at makatarungan ang isang desisyon na sa katunayan ay nagdulot lang ng takot at pagkalito sa marami. Ngayon, nakapagtataka lang kung gaano ka-timely yung talumpati ni Nooy Pangulong Marcos para sa mga panahon natin ngayon. Kasi, hindi ba't ganoon pa rin ang nangyayari sa ibang mga bansa o minsan dito sa Pilipinas? May mga lider na ginagamit ang mga salitang pagtatanggol ng bayan o kailangan ng kapayapaan para isulong ang pulisiya na nagtatanggal ng mga karapatan ng tao. Isang halimbawa na lang dito ay ang pagpapatahimik sa mga kritiko, pagkontrol sa media o kahit ang pagsugpo sa mga demonstrasyon. Nakakatakot isipin na kahit sa makabagong panahon, may mga lider na ginagamit ang mga ganitong rason para gawing lehitimo ang mga hakbang na nakababasag sa ating mga demokratikong karapatan. Kung hindi tayo magiging mapanuri, baka mawala na lang sa atin ang mga karapatang nakuha ng mga naunang henerasyon sa ating mga laban para sa kalayaan. So sa mga huling salita, kung tutuusin ang talumpati ni Nooy Pangulong Ferdinand Marcos noong ideklara ang martial law ay isang halimbawa kung paano magagamit ang salita at propaganda para manipulahin ang masa. Pero habang lumilipas ang panahon, nagiging mas malinaw na hindi ito tungkol sa kapakanan ng nakararami. Minsan, ang mga desisyon ng gobyerno ay hindi laging nakabatay sa kung ano ang tama, kundi kung paano ito mapapalakas ang kapangyarihan ng mga nasa posisyon. So ano sa tingin niyo guys? Do you think history is repeating itself in some ways today? Maraming salamat sa panonood. Maging mapanuri, maging aware, at hanggang sa susunod na video, mga kaibigan.